evening po ay the glory is departed sa 1 Samuel 4:21. Seeking naka na yan. Yan. Ang sabi dito sa Samuel 4 verse 21, at ipinangalan niya sa bata ay Ikabod. Ikabod ba tama? na sinasabi, ang kalulahatian ay nahiwalay sa Israel sapagkat ang kaba ng Diyos ay kinuha at dahil sa kanyang biyanan at sa kanyang asawa. Yan na. Okay na? Yan. Na nakatuon. Ito nga pala. At kanyang sinabi, ang kaluhatian ng Diyos ay nahiwalay sa Israel sapagkat ang kaba ng Diyos ay kinuha. Yan. Sabi po, nakatuon sa espiritual na pagiging mapagbantay at pag-unawa sa trahedya ng pagkawala ng presensya ng Diyos. Yan. Sige, ako na. Nood tayo mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Dakila at mapagpala naming amang Diyos sa kalangitan. Sa mga oras pong ito, Ama, kami po ay lumalapit sa inyo. Nagpupuri po kami sa inyong dakilang pangalan at labis na nagpapasalamat sa mga paggabay mo po sa amin sa mga nakaraang araw at hanggang sa ngayon. Marami pong salamat, Ama. Patawad po sa aming mga pagkukulang, pagkakasalang nagawa sa inyo. Sa isip, salita, at sa gawa, sa puso. Marami pong salamat, Ama. At nawa po, ngayon ay humihiling po kami ng patnubay ng inyong banal na espiritu sa aming pong gagawing serbisyo ngayong gabi. Nawa po ang aming pag-aaralan ay maging kapakinabangan po sa bawat isa sa amin. At nawa po ang iba naming mga kapatid na patungo rito ay pakaingatan po makarating ng maayos makasama naming mag-aral ng inyong banal na salita. Marami pong salamat, Ama, sa pagdinig sa aming panalangin ngayong gabi. Alang-alang pong lahat sa matamis makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Yan. In 1 Samuel 4 verse 21, the Hebrew name translated as Ikabod is Ikabod. Pronunciation, Ikabod. Kahulugan, nasaan ang kaluwalhatian o walang kaluwalhatian? Sa patilinhagang paraan, isang kalagayan ng espiritual na pagkalugi, formal na relihiyon na walang kapangyarihan at ang paglisan ng banal na espiritu. Yan. Next slide. Next slide, Brother Sam. Yan. Thank you. Ipinahayag ng 1 Samuel 4:21-22 na hindi makapagliligtas ang formalidad. Dinala ng Israel ang kaban ng tipan sa pakikipaglaban bilang isang pampaswerte. Ngunit ang mga panlabas na ritual ay hindi makapalit sa tapat na pagsunod ng puso at sa tunay na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Pangalawa, ang panganib ng pakikipagkompromiso. Ang patuloy at hindi na ipahayag ng mga kasalanan ng pamumuno at ng mga tao ay kalaunang naging dahilan upang lumayo ang presensya ng Diyos. Ang pinakamalaking pagkawala, ang pisikal na pagkawala o pagkatalo sa politika ay walang kapantay
kumpara sa sukdulang trahedya. Kapag ang buhay na presensya ng Diyos ay lumisan sa isang buhay, tahanan o simbahan. Ano yan? Tatalakayan ba yan? Next slide. Kakanta at aawit tayo, mga kapatid. Upo lang tayo. Sige. Pa-play nung sa yan. Pass me not the gentle Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Let me at thy throne of mercy find a sweet relief. Kneeling there in deep contrition, help my unbelief. Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Trusting only in thy merit, would I see thy face. Heal my wounded, broken spirit, save me by thy grace. Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Yan, basahin ang Apokalipsis. Nakahanda na yun. 3:16, 17. Apokalipsis 3 verse 16 and 17. Sabi dito, kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man ay isusuka kita sa aking bibig. Sapagkat sinabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman at hindi mo nalalamang ikaw ang aba at maralita at dukha at bulag at hubad. Ayun po ang sabi. Yan. Sabi po sa number 1, ako ba ay nahulog sa isang malamig-lamig na kalagayan na nakukontento na sa anyo ng kabanalan habang tinatanggihan ang tunay at nakakapagbagong kapangyarihan ito sa aking buhay? Pinapaalis ko ba ang banal na espiritu sa pamamagitan ng pagpili sa mga alalahanin, pag-aalala, at makasalanang kaligayahan ng mundong ito kaysa sa kanyang presensya? Pangatlo po, ang atin bang tahanan o simbahan ay kumikilos na lamang sa pamamagitan ng kakayahan
ng tao at lumang reputasyon, habang ang tunay na kaluwalhatian ng Diyos ay tahimik ng lumisan? Yan. Tayo po ay magkakaroon ng silent personal confession. Tayo po ay lumuhod, mga kapatid. Next slide, please. Yan. Magkakaroon po tayo ng 3 minutong I read Psalms 51:11. Yan. Sabi sa mga awit, 51 verse 11, huwag niyo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong Santong Espiritu sa akin. Yun po ang sabi. Yan. Ang sabi po, manalangin para sa isang manalim na pag-uga sa Espiritu upang gisingin tayo mula sa pakikipagkompromiso at makiusap na kailanman ay hindi alisin ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu sa atin. Yan. Manalangin para sa ating mga pamilya na ang ating mga tahanan ay manatiling mga lugar kung saan ikinatutuwa ng presensya ng Diyos ang manahan na ganap na protektado mula sa espiritual na kadiliman. Manalangin para sa komunidad ng simbahan na lumuhod sa pagsisisi upang ang ikabod ay hindi kailanman maisulat sa ibabaw ng ating mga pintuan. Manalangin para sa isang bagong pagbabautismo ng banal na Espiritu upang ibalik ang tunay, buhay na kapangyarihan, sigasig at pag-ibig sa ating gitna. Meron pong mananalangin sa atin. Lord po tayo. O Diyos na labing dalayahon, Diyos na makapangyarihan at nasa mga langit, kami po ay lumalapit sa inyo, Ama, at nanalangin kami sa inyo, O Diyos, na inyong Espiritu ay gisingin kami, Panginoon, mula sa pagkakakompromiso namin, Panginoon, sa mga bagay-bagay dito sa lupa. At kami nakikiusap, Panginoon, na huwag niyo pong alisin sa amin ang inyong banal na Espiritu, O Diyos,
nanalangin kami para sa aming mga pamilya, ng aming mga tahanan ay manatili na ito ay lugar kung saan ikinatutuwa ng presensya ng Diyos, Panginoon. Samahan niyo, Panginoon, ang aming buong sambahayan. Protektahan niyo po mula sa mga espiritu ng kadiliman. Kami po ay nanalangin sa inyo, sa aming komunidad, Panginoon, sa aming simbahan, na kung saan, Panginoon, ang bawat kapatiran, magkaroon, Panginoon, ng pagsisisi upang ang inyong presensya, Panginoon, na hiwag umalis sa amin, Panginoon, lalo na po sa pagitnaan ng aming sambahayan na ninyo, Panginoon. Ama, amin pong inilalapit sa inyo at hinihingi namin sa inyo, Ama, ang bagong pagbabautismo, Panginoon, ng banal na Espiritu sa amin. Alam namin, O Diyos, na ang panahon ito ay hindi na tumagal, Panginoon. Kaya amin po iniling sa inyo, O Diyos, ang inyong pagbuhos ng iyong banal na Espiritu sa amin. Hayaan mo ito, Panginoon, manahan sa aming mga sarili, O Diyos, ang sana ang mga isipan ay may focus lamang sa inyo at ang inyong banal na Espiritu ang siyang managumpay sa amin, Panginoon, sa lahat ng kasamaan dito sa mundo, lalo na po sa mga pita ng aming mga laman, Ama. Alam namin na inyong banal na Espiritu, Panginoon, ang magpapaalaala sa amin, O Diyos, na ito ay sa mga bagay na nakakalugod sa inyo at hindi. Kaya Lord, amin pong hinihiling sa inyo ang inyong banal na Espiritu, Panginoon, na igawad niyo po sa bawat isa sa amin narito ngayon. Ito po ang aming tanging hiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Ito po ay ating pag-aaralan ngayong gabi. Atin pong bulay-bulayin. Ang sabi po sa number 1, bakit napakapanganib na pagkamalang ang makinarya ng gawaing pambanal bilang ang tunay at buhay na presensya at kaluwalhatian ng Diyos? Pangalawa, paano nagbibigay ng mahalagang pananaw ang pagtanto na ang pinto ng habag ay magsasara din balang araw upang lumakad tayo ng may pag-iingat ngayon? Pangatlo, sa anong mga paraan dapat mabuhay at sumamba ng naiiba ang isang simbahan upang matiyak na ang presensya ng Diyos ay nananatiling sentro ng lahat ng kanilang ginagawa? Paano mababaliktad ng isang gising at napupuno ng presensya na simbahan ang paghina ng espiritu at maipakita sa naghihingalong mundo na ang Diyos ay tunay na nasa ating gitna? Yan. Atin pong Tayo ay unahin ang mag-discuss number na. 1. Yan. Parang ang number 1, bakit mapanganib na parang Bakit yung mga napakapanganib? gawaing pambanal, yung parang mga yung mga outward, siguro ito, no, Sister Rose, yung mga outward, mapanganib na yung mga outward na Ang gawaing oo, pambanal na gawain natin bilang at ang yung tunay. buhay na presensya. Mapanganib na tayo ay parang nagkukunwari. Yan. Para oo, parang banal-banalan. Parang yan yun, in simple word yun. Bakit mapanganib daw? Mapanganib siya kasi talaga, andyan yung hypocrisy. Hypocrisy, di ba? So talagang napakapanganib kasi pampalabas anyo lang ang iyong kabaitan. Pampalabas anyo lang ang iyong pagtulong o ang iyong pagiging religyoso. Yun pala, kapag wala kasi ganong iba naman ang nasa nalaman ng puso at isip mo, iba ang yung gawi mo. So napakapanganib kasi parang niluloko mo yung Diyos. Niluloko mo yung sarili mo, higit sa lahat niluloko mo yung Diyos. Napakapanganib. Di ba? So, yun nga. So nawa tayo ay gisingin ng banal na Espiritu na tayo maging totoo, no, sa ating relasyon sa Kanya. Ikaw at ang Panginoon lang nakakaalam kung ano talaga ang motibo, no? Ng motibo mo sa bawat gawa, bawat pag-iisip. Ang Panginoon lang talaga nakakaalam. Oo, kasi ang Panginoon,
God looks at the heart. Diba? So, sabi ka, minsan nagdidiscuss kami, pwede ka bang gumawa ng mabuti papa na wala ka? Yung lesson natin, pwede ka bang gumawa na wala kang pag-ibig? Pwede ka bang mabuting tao na wala ka namang pag-ibig? Diba? Parang ganon. Yun sa lesson kasi yung last time. So, pag kami nagdidiscuss sa bahay, ayun. Oo. Sino pang may gustong? Yung pagpapanggap kasi ay kasalanan, di ba? Panlilin lang yun eh. Pagsisinungaling. Ang masama pa doon kasi yung taong nakakita sa'yo, maniniwala sa'yo. Di ba? So hindi lang ikaw ang niloko mo, sila din. So marami na kayo. Parang instrumento ka para manlin lang pa sa iba. So wala ka nang pagkaiba kay Satanas. Yun ang ano. Kaya pero minsan kasi, kaya nga sabi wag mo husgahan yung kapwa mo. Only God knows, di ba? Katulad ngayon, di ba, yung ano ngayon, nasa trending ngayon si Jeremy. Usap-usapan ngayon yan di ba? Oo, sumali siya doon. So, yun nga. So, maraming ano doon discussion doon tungkol sa ganyan. May nagtanggol sa kanya, may bumabati ko sa kanya. So, hindi mo alam kung ano talaga yung nasa puso niya Bakit niya ginawa yun? Ang sabi naman niya, ginawa niya yun kasi i-share niya yung talent niya for God's glory. Oo, yan nga doon. Kasi di ba sabi naman, napatunayan naman niya nung sa tawag tanghalan, manalo sana siya doon pero nag-decline siya kasi nga, nahindigan niya yung sabat. Pero hindi natin alam kung anong talaga Kasi sa ano niya ngayon, sa lakbay niya ngayon, sa journey niya, parang doon siya tutungo siya champion uli Kasi magaling siya. Nakitaan siya doon. Pero, yun nga So, hindi niya pwede mag-judge doon sa tao nakita mo kasi yun ang ginawa niya. Pero nasa atin na yan, di ba? Kung sa tingin mo ay mali ang ginawa mo, wag mo na ituloy kasi marami kang mahikayat pa Maengganyo pang iba. Ikaw, Rainiel, may gusto kang sagot? Gusto ko lang pong i-share yung sasagot ko sa number 1, bakit mapanganib. Kasi po 'di ba, para sa akin yung simple thoughts sa sinabi ng Panginoon, 'di ba? Yung fig tree na sinumpa niya hindi nagbubunga. So kung tayo po yung nagkukunwari, walang bunga na mangyayari kasi hindi siya rooted sa Panginoon. Hindi siya nakaugat sa Panginoon na source ng lahat ng bagay. 'Di ba sabi ng Panginoon, without me you can do nothing. So if yung ginagawa natin ay pagpapanggap at hindi siya tunay sa pinanggagalingan mismo ng buhay, so walang bunga na mangyayari. Yun po. Sinabi talaga ng Panginoon, lumayo kayo sa aking mga mapagkunwari. Kasi, kasi ang topic natin ngayon ay word na ikabod. Yung umalis ang presensya ng Panginoon. Yun topic natin ngayon. Next. Paano nagbibigay sa atin ng mahalagang pananaw ang pagtatanto na ang pinto ng habag ay alam naman nating lahat na magkakaroon na ng close of probation sa atin 'yan, 'di ba? Close of probation. So, paano ito nagbibigay sa atin ng yung para sa hinaharap, no? Na para tayo ay lumakad sa ating buhay ngayon, lumakad tayo ng naayon, yung tamang paglakad sa Panginoon. So anong kahalagahan na alam natin na parang dadating din na ang pinto ng awa ng Panginoon ay magsasara? May itanong ako na may specific time ba, month and date, year, kung kailan ito magsara ang pinto ng awa? Wala, di ba? So, sa pang-araw-araw nating buhay, science lang siya. So sa pang-araw-araw nating buhay, hindi natin alam pag tayo ay maaksidente dyan at matigok pa. Tapos na rin yung pinto na awa nasa, di ba? Totoo yan, di ba? Wala na, oo. So, paano ito magbibigay sa atin ng mahalagang pananaw? Siguro, para sa akin, na lagi tayong, isipin, tama yan, na hindi natin hawak ang buhay. No? Hindi natin hawak ang buhay, tangi ang Panginoon lamang. Siyang nakakaalam paano at kailan. Ang atin lang siguro na ang atin ay yung
manghawak lang tayo sa Panginoon at manampalataya tayo sa Kanya sa araw-araw nating pamumuhay, na i-connect natin lagi ang ating sarili sa Kanya. Kasi siya yung ating, kumbaga, shield. Diba? Siya yung shield natin eh. Dahil pangako niya rin naman yan na siya ay hindi niya tayo iiwanan, tayo ay Kanyang sasamahan. Saan man tayo pumaroon sa isip at salita kapag ang ating puso't isipan ay nakatuon sa Panginoon. Diba? So yun, hindi tayo matakot. Abutan man tayo ng kamatayan diyan sa kalsada or saan man, no, na hindi pa man tayo na literal yun na yun ang huli nating sa puntong sa awa natin, sarado na kaagad. Wala na eh. So yun ang aking. Sabi nga ng iba, live as if this is your last day. Parang live as if today is your last day. At sa susunod na araw naman, live as if today is your last day. Kasi hindi nga natin alam, yung iba nga namamatay na paggising, hindi nakakagising sa una. Time na close na talaga yun. Kasi wala na siyang time to change, di ba? Kaya, hindi nga, talaga naman din talaga ang buhay, napaka-fragile. Ngayon, kasama mo, susunod, kasama ko lang yan kagabi. Tapos matay na, di ba? Katulad din sa Kabinti, kakakita lang namin ng Sunday. Tapos Monday, balitaan na namin si Joseph, patay na pala, binati pa, niyaya pa namin yun mag-ilog. Tapos the following Monday, sabihin, patay na si Joseph. Sino Joseph? Yung niyaya natin na mag-ilog, mag-swimming sa ilog. Mga ganon. Kaya sabi nila talaga, parang, kaya nga sabi ng Panginoon, kung ano man ang iyong magagawang mabuti, para sa kapwa mo, sa Panginoon, sa sarili mo, gawin mo na ngayon. Diba? Parang ganun nga. Today. Kaya nga sabi nila, maganda magplano, pero lagi sasabihin kung ano ang will ng Panginoon, diba? Kasi we'll never know if it's our last day on earth or when. Basta lagi lang natin sa ating buhay na ngayon ay malakas pa tayo. Yun ang sabi na 80 na i-share natin ang gospel ng Panginoon palagi sa araw-araw. Kaya kanina nga mayroon kaming nakita diyan na motor, pagkatapos biglang natumba diyan talaga, biglang natumba. Ang lakas, ang lakas talagang pagkaano niya. Tapos sabi ko sa yung bahay na pinasukan niya kasi parang sabi ko lagyan ninyo ng ice pack ng ulo niya. Hindi mo sila nakinig, hindi na rin ako Dapat yung mabuhay tayo ng walang pagkunwari, may pag-ibig ba? Para kahit magsara ang pinto, nakakasiguro na siguro tayo doon. Diba? Third question. Ikaw na unang sumagot dyan. Helen o tatay, gubatang ka. Practical. Sa anong mga paraan dapat mabuhay at sumamba nang naiiba ang isang simbahan? Brother Marsan, sagot ka dyan. Kasi practical yan eh. Sa anong paraan? Mag-isip ka muna o si Sister Helen muna. Sumba ng naiiba. Ang lahat ng kanilang gagawa. Sa puso lang. Simbahan tao, na? Tayo yun eh. Paano na tayo mamuhay na naiiba sa iba? Tay, maliban sa Sabat, maliban sa Sabado, maliban sa pagkain, paano tayo mabuhay na naiiba tayo sa iba? Mga kapatid, ngayon sa buhay natin, kakaiba na ang mundo talaga ngayon, no? Kung hindi talaga matibay yung panindigan mo at ang paniniwala mo sa Panginoon, relasyon mo sa Panginoon, matatangay ka. Pagising mo, ang ingay ng kapitbahay mo. Paglabas mo sa gate, kung ano yung mga dumi na sa lubong mo. Di ba?
So pag wala kang ganong espiritu, talagang mapapatol ka eh. No? Papatol ka sa, maiksi lang yan ng mga problema. Pero pagka pinatulan mo yan, lalaki yan ng lalaki. Katulad yan sa amin, di ba nasira yung aming kontador ng tubig, ninakaw. So ngayon, pinagawa ni Willie. Siyempre, maingay yun, di ba? Kasi may papokpok yun eh. Tapos, naku, yung aming kapitbahay pala, tulog. Ang sabi niya doon sa gumagawa, sabi niya, hindi kayo nagpapaalam. Sabi niya, sabi niya, nakaka-isturbo kayo. Alas 9 na yun eh. Ng umaga. O sabi niya kay Willie, sabi niya, sir, sabi niya, maingay daw tayo, sabi nga ganun, kasi daw nakaka-isturbo. Buti na, alam mo naman si Willie, di ba hot-tempered yan? Buti na si Willie yung time na yun, hindi talaga pumato. Oo. Ang sabi niya, maingay daw yung, sabi ng estudyante ko yun eh. Maingay daw tayo, sabi ko, bakit? Kasi, sabi ko, hayaan mo na yan. Sabi ko sa kanya, ipanalangin na lang natin yan na, sabi ko, baka kagigising niya lang. Kasi sabi ko, bagong gising yan eh. Ganun ba? So mga kapatid, alam mo yung taging pinagpipray ko eh, na dapat lagi tayong maunawain, mahaba ang pasensya. No? Kasi, hindi tayo, sabi ko sa kanya, kasi pag pinatulang mo yon, hindi ka na naiba sa kanila. Pareho tayo sa kanila. Sabi ko, hayaan mo na yan sila dyan. Kaya mga kapatid, no? Paano ka naiiba? Itong karakter kasi natin, ito yung natin light sa kapwa natin. Hindi ka na magsalita. Sa kilos mo lang, kilala ka na naiiba ka talaga sa kanila. Yung pagsimba mo lang pag Sabado, na kahit anong trabaho, aalis ka, makita nila yan na naiiba ka sa kanila. Na kahit anong busy, kahit anong okasyon dyan, busy yan, wala kang pakialam sa mga yan. So yan mga kapatid, no? Itayo natin yung bandila ng Panginoon ba sa sarili natin. Hindi lang sa ating mga panalita, isakilos talaga natin, no? Be a sermon sa ating mga kapitbahay, mga kaibigan, sa ating mga katrabaho, no? Gawin natin yan kasi nga, yung mundo ay hindi atin. Tayo nakatira dito. Tayo ay naglalakbay lang, dadaanan tayo sa mundo. Ayun nga eh. Yung kailangan talaga natin yung pasensya, pakumbaba, pagmamahal sa kapwa para isa tayong halimbawa sa kanila na nakikita nila yung mga ginagawa natin. Na hanggat maaari talaga yung iwasan talaga natin yung init ng ulo kahit anong galit nila. Kahit anong pang-aasar nila, pang-iinis. Kasi kung tutuusin, madali lang talaga yung away. Madaling patulan. Kailan yung problema nga, nasa Panginoon tayo, ayun lagi isipin natin na lang na Panginoon ang bahala sa kanila. Kasi Panginoon man nagsabi na siya nang bahala eh. Kaya para makilala yung, yung iglesia o simbahan na sa pamagitan natin, ayun talaga yung pag-ibig talaga sa kapwa. Kahit galit sila, pag-ibig pa rin. Hayaan mo sila, tawanan mo na lang. Ayun sabi ko sa kapatid ko sa Iloilo eh. Kasi yung sa tabi nila, yung parang dead end na. Hindi na ituloy yung kalsada doon kasi yung ginawa ng subdivision doon sa kabila, sarado na. Ay ginagawa ngayon ng mga tao, ginagawang tapunan. Ginawa nilinis, binakuran. Ginawang parking, tapos ginawang kubo-kubo, pahingahan nila mag-asawa. Ngayon nainggit yung bagong huwa, pinapatanggal. O, samantala magkasama naman sila, boarded siya. Ay, sabi ko, hayaan mo na. Kaya ngayon sabi niya kay nanay, iba talaga pag nasa Panginoon tayo, nagpapakumbaba tayo. Sabi niya, kung sarap patulan, sabi niya, kung papatulan lang eh. Sige, yan lang po. Natandaan niyo mga kapatid yung nagkaroon ng mga Korean na rito, community, yung nagbigay nito, nag-donate ng pagpagawa nitong CR. Diba, twice in a row sila, magkasunod na taon na naglingkod sila. Yung una ay dito, sumunod doon sa barangay. Alam mo sila, ayaw nila ng nagpipicturan sila, ayaw nila na ipopost sila. Kasi meron dong isa nagka-camera, parang local newspaper. Kung pwede daw, sabi nila, ayaw namin yan. Tapos ito dumating si bandang hapon dumating si MP.
Siya naman ay wala namang ginawa doon, kundi magpa-picture lang. Tapos makikita mo sa newspaper nila, akala mo sa kanilang paglilingkod. Alam mo yung contrast? Alam mo yung tunay na ano, ganun. Eto mga kapatid, maglilingkod na naman. Kasi ang ano natin, ang dinadala natin ay Seventh-day Adventist. Ito sa dental mission. I-announce nyo po doon sa mga nyo na may dental mission dyan sa Aratilis. Kayo na dyan sa Saging, may dental mission sa Tuesday. Oh. Kahit na ano pa mang kakukulit ng ating mga paglilingkuran, tayo ay dapat hindi nagagalit, magsaway man tayo, magsaway ng hindi parbalang. Kasi sabihin nila, anong klase ng ugali niyan, mga ganon, di ba? So, doon makikita din sa ating paglilingkod sa ating mga ginagawang community service, no? Na iwasan natin yung na kahit na makulit, matigas ang ulo, talagang nandoon pa rin ang pagpapasensya at wag tayo sasagot ng mga pabalang sa ating mga paglilingkod, no? Pinaglilingkuran. Alam naman natin itong si AA, iba-iba talaga. No? So, gano'n mga kapatid. Rainiel, ikaw, may gusto kang sabihin. Ikaw, Brother Marsan, kasi nakapag-prepare na. Para sa akin, mga kapatid, yung bilang isang Seventh-day Adventist din na yung ugali na makikita sa atin. Halimbawa, nung lalabas tayo ng bahay, nananalangin ka, makikita ka ng iba. Nananalangin ka bago ka umalis ng bahay. Makikita ka. Sa tingin ng iba, kakaiba ka kasi Kristiyano to, sabihin. Hindi lang yung sa pagsamba ng Sabado, malalaman na ibang relihiyon, tunay na Diyos. At ganoon din pag sa mall ka o sa ibang lugar, bago ka kumain, nakikita nila, nagpe-pray ka muna bago ka kumain. Di ba, mga kapatid? Bilang Kristiyano, yung pag-uugali din makikita sa atin eh. Hindi lang yung makikita tayo sa simbahan tuwing Sabado lang. Kung yung ugali mo naman, pagkatapos ng simbahan, ganun din. Pagkatapos ng pagsamba, kung yung ugali mo bumabalik sa mga ibang araw din, di wala rin, mga kapatid. So, yun ang para sa akin yung mamuhay na yung kay Kristo ka, talagang yung Christ-like character, mga kapatid. At napupuno ng presensya ng simbahan ang paghina ng espiritu at may pakita sa naghihingalong mundo na ang Diyos ay tunay na sa ating gitna. Anong magiging epekto? Parang effect, yung talagang isang merong presensya ng Panginoon against doon sa wala. No? Yung impluensya. Kasi ang one time sa ating mga kamag-anak din kahit na magkamag-anak, iba naman ang ating mga relihiyon minsan. May mga naririnig ka na, ay, Kristiyano naman yan. Kristiyano nga, pero ang ugali naman ay hindi Kristiyano. Buti pa yun na hindi na Kristiyano, ay parang ugaling Kristiyano naman. Ay parang baliktad nga naman, So, yun lang, nakakahiya. Kasi, yung kay Sister Ruby, yung kapatid, born again naman daw yun, pero yung pagtrato sa kanila ay iba naman din. So, yun mga kapatid. So, walk the talk nga. No. Ikaw rin yan. Medyo malalim yung tanong, pero sa simplihan ko na lang po yung sagot ko. Para sa akin, paano babaliktad ng isang gising at napupuno ng presensya na simbahan ang paghina ng espiritu at may papakita? Ayan po. So, sa church daw po, para sa akin, yung iglesia, di ba, isa siyang channel ng blessing, sabi sa sulat ni Mrs. White,
yung church daw po ay isang channel ng blessing sa mundo. It is ito yung stage ng liwanag kung saan na-share natin yung mensahe ng Panginoon. So para po sa akin, may babaliktad or may babahagi ng iglesia yung kanyang espiritu, yung kanyang liwanag sa pamamagitan ng pagkakaisa. Sa mga huling araw po kasi kailangan talaga dapat united yung church. Dapat merong iisang boses, kaya yun, meron po tayong one Voice 2027. So yun po, dapat nagkakaisa yung tinig natin, dapat unified yung ating mga ginagawa para sa ministry and para sa pag-evangelize dito sa mga huling araw po, para mapalakas natin yung ating nanghihinang espiritu sa naghihingalong mundo na makikita natin sa kasalukuyang panahon, mga kapatid, na talagang karamihan sa mga Kristiyano ay nanlalamig sa pananampalataya. So dapat po tayo ay maging mainit at patuloy na maglingkod sa Panginoon sa mga huling araw. Yun lamang. Ikabod, yung team natin ngayon, dinala nila kasi yung, yung altar, yung covenant, di ba? Dinala sa wire. Wala namang sinabi ang Panginoon. Sa palagay nyo, ano ang pwedeng gawin o anong pwedeng gawin ng church para ang presensya ba Diyos ay mawala sa church? Ito yung nakakatakot kapag yung ating iglesia ay hindi na magkakaisa. Magkanya-kanya. Di ba sa ating past lesson, mga faction, mga grupo-grupo, yun yung payo ni Pablo na wag magganon ang iglesia Wag magkanya-kanya, maggrupo-grupo. Kasi naiiba talaga yan. No, naiiba talaga yan at hindi yan talaga mag-success. Sabi ni Sam, ang daming church sa paligid. hindi hindi yon dahil hindi yun nag-put out sila ng church, hindi dahil marami na sila, kundi may kanya silang prinsipyo. So yun mga kapatid, huwag natin gawin yan. No? Ipag-pray natin ang ating church, kahit anong mangyari, magkaisa talaga tayo. Mayroon man tayo hindi pagkaintindihan, pero maayos naman. Bago umalis, maayos siya. Naaayos. Kaya tinan mo ating church, no? Diba, ating church, hindi naman sa no? Ako natutuwa ako sa church natin Kasi never pa ako nakaramdam na mayroong kakaibang group. Kahit sa mga kabataan, mga bata. Although may mga groups lang kasi by age yun Pero hindi sila naiiba. Wala silang sariling mundo ba? Parang ganun. Kaya po ating iwasan na ang ating church ay hindi magkaroon ng disunity sa loob. Kasi hindi yan magsasucess. Alam niyo mga kapatid, ang leadership ay importante sa bawat churches. Kaya kahit na ang ating leader, titingnan din natin kapag naiiba din ang kanya. Hindi magiging effective kasi ang mga leaders, no? Kapag ang buhay ay naiiba din sa nais ng Panginoon. Yan din ang makakapagdulot ng ng pagkakahiwa-hiwalay. Yung kwento nga doon, nung nandoon kami sa May Dumaguete one time, nagkwento lang sila ni Nong Nick. Mahirap yung dalawang family na parang malalakas na family sa isang church ay magkakaiba. Hindi sila nagkakaisa. Dalawang pamilya pa lang yan ilang tayong pamilya dito sa church. Diba? Kaya mga leaders sila. Kaya tayo ding mga inatasan na magang leaders ng ating iglesia. Dapat ay talagang leaders in true definition of the word na nais ng Panginoon sa leadership sa iglesia. Ganun lang. Unless may gusto kang sabihin, Pia? Yun nga Yung mga, kasi yung yung family. Yes. At least nandyan si Tinkerbell. Ang papalit kay Danay Auring Siriban.
Masigla naman yan. Wala na po kayong gustong isagot, mga kapatid? Wala na kayong gustong sabihin? Okay. Yan. Next slide, please, Brother Sam. Yan. Basahin po natin ang pananaw ni Ellen White sa ating topic ngayong gabi. Ang sabi niya ay, ang kaluwalhatian ng Diyos ay lumisan na mula sa Israel. Marami ang naglalakbay sa landas ng mga mangmang na dalaga. Wala silang langis sa kanilang mga sisidlan, kasama ng kanilang mga ilawan. Kung ang presensya ng Diyos ay hindi pa halagahan sa ating mga institusyon, sa ating mga iglesia, at sa ating mga puso, maiiwan tayo na walang iba kundi ang mga anyo lamang ng relihiyon, habang ang kapangyarihan ay tuluyan ng nawala. Manginig tayo para sa ating sarili. Gising tayo. Yan ang pananaw po ng ating The Review and Herald. Yan, makiusap para, nais mo ba na makiusap para sa pagbalik ng kanyang kaluwalhatian at mabuhay ng may pusong ganap na isinuko sa kanyang araw-araw na presensya? Nais mo ba na maipakita ng malinaw ang karakter ni Kristo at alisin ang mga patay na anyo ng pagiging konformista? Konformista. Nais mo ba na manindigan na tapat, gising, at nagbabantay upang ikaw ay ganap na nakahanda sa pagbabalik ng Panginoon? Yan. Ganda yung mga tanong. Next slide, please. Brother Sam. Yan. Tayo po ay manalangin para sa isang pusong ganap na bagbag sa harap ng Diyos. Pangalawa, ang makapangyarihang gising espiritu ng banal na espiritu sa ating gitna. Ang pagbabalik ng kanyang tunay na kaluwalhatian sa ating mga buhay. Luluhod. Luhod Luluhod tayo, tayo. mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, narito po kami na inyong mga anak sa iglesyang ito. Kaya Panginoon ay tiklop tuhod, yumuyo ko ang aming mga ulo, tanda ng aming pagkilala at pagpapasakop ng aming mga sarili. Tunay Panginoon, nakaiboto niyo po sa amin at kami po ay inyong sinamahan, iniligtas sa lahat ng kapahamakan. Panginoon, alam niyo po ang laman ng aming puso at isipan. Ang aming mga kahinaan, Ama, minsan ay nakahadlang upang kayo ay paglingkuran ng tapat. Subalit, Panginoon, kami ay lumalapit sa inyo. Naniniwala kami, Ama, na kayo lamang po makabigay sa amin ng kalakasan, ng pananampalataya, kalakasan, Panginoon, espiritual, upang aming magampanan, aming mga tungkulin, bilang inyong mga anak sa lupang aming ginagalawan sa mundong ito. Panginoon, aming dinadalangin ang patuloy na gabay ng iyong Holy Spirit sa amin sa araw-araw, na kami po ay inyong samahan, pakaingatan, Ama, lalo na po sa mga tukso sa aming paligid. Panginoon, may mga panahon na kami nanghihina. May mga panahon na kami po ay nalulungkot, nabagabag at nag-aalala. Subalit, Panginoon, kapag kami lumapit sa inyo, naramdaman namin ang pagbabago sa aming sarili. Sa pangalan pa lamang ni Jesus, Panginoon, lumalakas kami. Nagkaroon kami ng pag-asa, nagkaroon kami ng solusyon sa aming mga problema. Tunay, Panginoon, nakaibuti niyo po sa amin. At kami, Panginoon, ay patuloy na lumalapit sa inyo at patuloy na pinapasakop ang aming mga sarili, Panginoon, sa araw-araw. Nawa amang banal, ay inyo po kaming bigisin ng inyong kaluwalhatian, ng inyong kapangyarihan, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay lumakad ng matuwid, lumakad kami, Panginoon, na sang-ayon sa inyong banal na kalooban. Magkitaan nawa kami, Ama,
ng Christ-like character upang sa ganun, Panginoon, ay maging ilaw kami sa aming paligid, maging kakaiba kami sa mundong aming ginagalawan, at kami, Panginoon, itatayo ng mayroong pagtitiwala dahil ang Panginoon na aming sinasampalatayanan ay Panginoon na buhay at Panginoon na hindi nagbabago sa kanyang pangako. Panginoon, tunay na kayo ang aming sandigan, sandalan sa lahat ng oras. Kaya Ama, kami lumalapit sa inyo, nawa Panginoon, dinggin niyo po ang aming mga dalangin. Pagpatawad nawa aming makasalanan na gawa sa inyo, Amang Panginoon, itong aming hiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Yan, tayo po'y umawit. Pakiplay, brothers. Have thine own way, Lord, have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy will. While I am waiting, yielded and still. Have thine own way, Lord, have thine own way. Search me and try me, Master, today. Whiter than snow, Lord, wash me just now, as in thy presence humbly I bow. Have thine own way, Lord, have thine own way. Hold o'er my being, absolute sway. Fill with thy spirit, till all shall see Christ only always living in me. Tayo manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga aral po na amin pong napagsalusaluhan ngayong gabing ito. At muli niyo pong ipinaalala sa amin na ang banal na Espiritu, Panginoon, ang aming dapat maging kasama, aming pamumuhay ay maging tunay na magre-reflect ng karakter na aming Panginoon. At kung wala po ang banal na Espiritu, Panginoon, ay wala rin pong kabuluhan ang aming pong mga paggawa sa aming mga paglilingkod, sa kapwa, sa iglesia, at sa aming pamilya. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa aming pong paglisan sa inyong banal na tahanan, at kami po uuwi sa aming kanya-kanya tahanan ng mayroong panibagong pag-asa at panibagong aral na aming natutunan ngayong gabi. Maraming salamat, Panginoon. Purihin niyo po ang banal na pangalan. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good night, everyone.